Matinding puwersa ng France, Amerika at Pilipinas, mga sangkay, sabay-sabay na po ngayong nagpatrolya sa West Philippine Sea. Magandang oras po sa ating lahat ngayon, mga sangkay. At ako muli ito, nagbabalik para sa panibago nating vlog. At ayun, babalita ko lang po sa inyo, mga sangkay, na may ganap sa West Philippine Sea. Pilipinas, Amerika at France, sabay-sabay na daw pong nagpatrolya. Ang tanong dito, sasagasaan ba nila ang China? Bago tayo magpatuloy, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel, Sangkay Janjan TV. So makikita nyo po sa baba ng video na to, ang subscribe button, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. 1.2 million subscribers na po tayo dito. Kailan lang, mga sangkay, no? Kaya naman, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, matik i-subscribe mo na. Sa mga nanonood pala sa Facebook, syempre, huwag kayong magpapatalo sa mga nasa YouTube. I-follow nyo rin po yung ating Facebook page. Alright? So, eto na nga, mga sangkay, pag-usapan na po natin itong matinding usapin ngayon. Patungkol sa West Philippine Sea, nakailang pagbabanta na po ang China. Nakaraan, mga sangkay, nagbanta po ang China na hindi magugustuhan ng Pilipinas at hindi kakayanin ng ating bansa ang kanilang gagawin kung patuloy daw po na dadalhin nitong bansa natin, itong mga bansa na wala daw pong kinalaman dyan sa agawan ng teritoryo. Babanta, di ba? Pero ewan ko, mga sangkay, kung anong gagawin nila ngayong matindi na po ang nangyayari dahil nga po, nagpatrolya na po sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, France at Amerika. Sabay-sabay na nagpatrolya sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, France at Amerika. Mula sa Sulusi, sa Palawan, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, narito ako ngayon sa Sulusi sa bahagi ng Palawan para ito sa balikatan exercise kasama ang mga bansang Amerika at France. Dito, Mel, ay nagsimula na nga ang multilateral maritime exercise. Ayan o, ang mga naglayag, mga sangkay, ay hindi basta-basta. Ito po ay mga warship ng mga kani-kanilang mga bansa. Isa-isang umalis ng Puerto Princesa City ang French frigate na Vendémiaire. Ang dambuhalang landing dock ship ng USS Harper's Ferry ng Amerika. Tingnan nyo naman, mga sangkay, kung gaano kalaki yang pangdigma ng United States of America. At ang patrol vessel ng Pilipinas na BRP Ramon Alcaraz. Siyempre, ganyan lang po yung sa atin. Pero at least, kahit pa paano mayroon tayo, mga sangkay. Yan lang po yung sa atin eh. At ang landing dock ship na BRP Davao del Sur kung saan kami embedded. Kanina, nagkita-kita na ang mga barko ng iba't ibang kalahok na bansa sa dagat sa bisinidad ng northeast ng Palawan para sa iniensayong division tactics o formation ng mga barko. Ito ang pagsisimula ng serye ng multilateral maritime exercise na bahagi ng balikatan exercise. Hindi ko alam kung kinakabahan dito yung yung tawag dito, reporter ng GMA. Kasi syempre, kapag nagkasalubong dito yung China at itong mga bansa, posible po talaga na magpang-abot at may mangyari na hindi maganda. Hindi po natin inaasahan. At talagang mga sangga ito, crucial na part. Naglayag kasama yung Amerika at France, tapos sa West Philippine Sea pa. Kaya tayo mga Pilipino, mga sangkay, magbantay lamang po tayo. Abangan po natin kung anong kahihinatnan. Pero manalangin po tayo na hindi naman po maganap ang sangkay itong digmaan. No? Kaya sino ba naman na may gusto sa digmaan? Kahit ako, ayoko niyan, mga sangkay. Pero kung mangyayari, wala. No choice tayo. Pero, ganun pa man, kailangan po talaga natin itong pinaglalaban kasi natin, ito ay tinatawag na exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi po buong West Philippine Sea, mga sangkay, o hindi po buong South China Sea yung inaangkin natin. Yun lamang po na napakalapit po sa Pilipinas. Sakop po ng tinatawag na exclusive economic zone.
Yun po yun, mga sangkay. This activity will actually build yung confidence ng ating bridge team na nandito together with the other participants. With this exercises, yung mga close maneuvers natin, definitely it will increase their capability to work together. Sabay-sabay na nagpapatrolya dito sa Sulu Sea ang mga barko ng Navy ng Pilipinas, Amerika pati na ng Pransya. Pauna pa lamang ito dahil sa mga susunod na araw, lilipat sila sa West Philippine Sea para isagawa ang inaabangan na group sail. Sa unang pagkakataon, lalabas ng 12 nautical miles na territorial waters ng Pilipinas ang isang maritime exercise ng balikatan. Dadalhin ito sa West Philippine Sea, pasok pa rin sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan agresibo ang China. Ano ba to? Itong Sulu Sea ba ay hindi bahagi ng West Philippine Sea? Medyo nakakalito lang yung ano dito ng GMA. Sabi po dito, sabay-sabay na nagpatrolya sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, France at Amerika. Tapos sabay-sabay dito mga sangkay, sa susunod na ganito, sabay-sabay na silang magpapatrolya papunta sa West Philippine Sea. Parang nakakalito lang. Mahalaga raw ang pagpapatrolya natin sa ating EEZ kasama ang mga kaalyado. It's very significant to show that we have partners specifically on ensuring maritime security within the Indo-Pacific region. Nitong Martes, sinabi ng Philippine Navy na umakyat na sa 110 Chinese militia vessels ang nasa West Philippine Sea. Malayo sa kanyang weekly average na mahigit 30 hanggang 60 vessels sa nakalipas na mga linggo. Iba pa ang mga nakakalat na barko ng China Coast Guard at warship ng People's Liberation Army Navy. Yun nga yung sinasabi natin mga sangkay, no? What if magpang-abot po yung mga bansang ito dyan sa West Philippine Sea? Anong gulo ang pwedeng mangyari? Ako naman mga sangkay, parang pag tinitingnan ko yung ekonomiya ng China, parang malabo ata sila makipagdigma eh. Kasi nga po, malaki po ang sasayangin nila sa kanilang ekonomiya. Kasi maganda na po ang China eh. Kung titingnan nyo mga sangkay yung kanilang syudad, doon, yung mga cities po nila, talagang matindi ang pinagbago. Alam mo nga, nasa iba kang dimension, pero mga sangkay, China lang po yun. Alam mo, nasa Agartha ka eh. Pero China lang po yun, mga sangkay. So, kung mayayari yung digmaan, malamang sa malamang, isa po yan sa mga aatakihin ng Amerika at iba pang mga bansa, yung kanilang mga syudad doon. So, sayang yung mga ipinundar po nila pagdating sa ekonomiya na pagpapalago. So, hindi ko alam kung sasakay ang China dyan sa digmaan, pero, gaya nga ng sinasabi natin, may mga pagbabanta ang China. Na bagamat hindi sinasabing digmaan yun, pero yun po yung tumbok. No? Kaya paano kung may lumapit na Chinese vessels sa gitna ng balikatan exercise? Yan, yung sinasabi po natin. Paano kung mayroong biglang umarang na barko ng China o pandigma ng China? Anong gagawin ng Pilipinas, France at Amerika? Sa tingin ko walang magiging problema because this is an annual event naman between the US and the Philippines. And we will continue with our exercises. Mel, marami pang mga aksyon na sasabakan ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya, kagaya na lamang ng amphibious raid, ng multilateral na search and rescue, pati na yung cross-deck landing ng mga choppers sa iba't ibang mga barko ng iba't ibang mga bansa. At sakay nga ng BRP Davao del Sur dito sa Sulu Sea sa Palawan. Ako si Ian Cruz, nag-uulat. Okay, so ngayon mga sangkay, ang tanong dyan, paano pagka may Chinese vessel ang humarang dyan mga sangkay, hindi kaya magkakagulo? Eto, tingnan po natin yung sentimiento ng mga kababayan po natin. Sabi po dito sa Isani, sana tuloy-tuloy na yan. Hindi na titigil ang mga Americans, hindi na aalis dito sa Pilipinas. Tingnan ko kayong reply nito. Ito, mga mukhang ano to eh. You think Filipinos are scared too? You think China scared of France? Ito, thank you US and France for making feel safe to my countrymen.
Good job, mga nakapwesto. Tuloy lang, ingat. May God bless Philippines and our PBBM. Philippines, France, and U.S. share the same interest, respect, UNCLOS, and international law. Protect democracy. Okay. So, halos karamihan dito mga sangkay, pabor sa ginagawa, no? Nitong France, Amerika, at Pilipinas. Pero kayo, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito ay nag-upload po tayo patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa mga Bible prophecy. So, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.